dun po sa mga gear po na po pwede po nating, for example, magkaroon na nga po ng ashfall po, no? Ano po yung mga pwede pong i-prepare po ng mga kasambahay po natin? So kahit na hindi ashfall, kasi katulad ng nasabi natin kanina, nag-i-emit siya ng mga gases na pwedeng mag-cause ng difficulty of breathing. So meron akong dalawang klase ng mask dito. Opo. So ito yung typical na nakikita natin, yung ordinary face mask. Ayan, lalo na ngayon, uso ang trangkaso at malamig pa ang panahon sa labas at saka sa loob. Ayan. So ito yung typical. And meron din tayo isa na commonly nakikita natin to na sinusuot natin ito sa mga merong respiratory problems. So ito yung tinatawag natin na N95 mask. N95. Yan. So baka may nakikita din kayo sa market yung mga KN95. Opo. Iba pa po ba yun? Yes. So siguro, i-discuss lang natin ng konti, what is the difference between the N95 and the KN95? So simple lang naman po, yung standard of measurement na ginagamit. Ang N95 is usually for the US base, and the KN95 is for the Asia. Okay po. Like in China and some other countries in Asia. So yun ang standard na measurement or terms na ginagamit nila. But both are high standard naman din. Okay po. Okay lang po. Pero kasi pansin ko, Sir Angelo, iba yung shape nito kaysa dun sa KN95, Yun. di ba? Parang Yes. kung kayo po yung mag-recommend po sa ating mga viewers, ano po yung sa tingin niyo po mas okay na gamitin, lalo na po ngayon dito sa area po ng Bicol? Good question. So we would prepare itong N95. Kung makikita nyo, just like what you said, mas and compared to ordinary face mask, mas fit siya. And in terms of yung filtration niya, so yung mga small particles ay mas kaya niyang i-filter. Yes. So mas safe ito sa mga merong problem sa mga respiratory. Yan. So mas advisable to compared to this one. Okay. Yan. Sir Angelo, may mga nakita po kasi ako noon dati, may mga nabibili po ng mga filters, tapos pinapasok lang nila dun sa mga DIY na mga face mask nung nauso po nung pandemic po. Advisable po ba yun na ganun po yung gawin po nila? Okay din naman din yun kasi may specific standards din naman din po yun. But mas advisable talaga, especially for the elderly, sa mga merong respiratory problem, mas okay ang N95. Sir Angelo, turuan niyo naman po kami. Paano po ba yan dapat isuot? Ano po ba talaga dati yung fit? Meron po ba? Yan, opo. So kung makikita natin, compared to the other mask, ayan siya. Okay. Yan, hindi siya yung typical na nasa na gilid lang. So ang natin dito is, meron din siyang parang silver dito na ito yung mag-fit doon sa So ang natin dito is, either igaganon mo muna siya or yung iba, isusuot muna to. Yan, na ganon. So para talagang fit siya both up and down. And then, ayan. Kaya yun din yung isang difference ng ng ordinary face mask. So yung gilid is hindi siya talaga mapapasok. Not compared to your ordinary, madali siya. So yun lang yung difference niya. Tsaka yung boses ko, kung makikita nyo, talagang Muffled yung sound. Yes. Kaya kasi talagang both pag-inhale at saka even may exhale, so talagang kulob na siya. Kaya best siya. Pero, Sir Angelo, di naman po ba mahirap huminga dyan sa So far, hindi naman. Ayun. So yun lang din ang isang natin. Kasi minsan may mga gumagawa na naka N95 na, tapos ipapatong pa to. So it's a big no-no. Okay. Kasi mas lalo ka nang mahihirapan na huminga. Ito pa nga lang, na siya, talagang sala na siya. So, N95 alone is okay. Ilang oras po siya pwedeng gamitin Okay, po? so good question. Pag na-expose na siya sa environment, ang talaga natin doon is dispose na natin siya. Okay. Kasi ang nun is masyado ng maraming alikabok ang pumasok. Tama. So wala na masyadong hangin. So lalo na kung talagang kasagsagan ng ashfall. So, rin po ito, no? Meron din po yung mga sizes po na kahit po sa mga bata mag-fit po Yes, sa kanila. meron tong mga iba't ibang sizes, especially for adult and child. And sa infant, actually, hindi natin siya masyadong ina-advise. Paano nga po Kasi mas masyadong maraming requirements na air na kailangan for the infant. Kaya hindi siya ganun advisable compared to adult and sa child.
Pero paano po poprotektahan yung mga babies po if ever? Ayan, so ganun din. Halimbawa, worst case scenario, wala tayong N95. So ano po ang pwede natin gamitin? So we can use yung mga ordinary towel or handkerchief. Yan. For the child, kahit na wag nang basain. So for the infant and child, wag nang basain. Pero for the adult, mas maganda is damp siya. Basa siya. Tapos cover natin sa ating pong nose and mouth. So ito din yung DIY natin na alternative. Bakit wet? Opo, ba't Yun. nga po ba? So para kasi pagka in-inhale natin, hindi na, kasi yung filtration niya compared to our N95 and our face mask, ito ay medically grade. Yung handkerchief or yung towel naman natin is hindi. Kaya binabasa natin para hindi makapenetrate yung mga particles. Para pag nag-inhale tayo, hindi natin na-inhale. Yes. So, ayan, Sir Angelo, paalala na lang po sa atin pong mga kasangbahay, lalo na po ngayon na meron pong ganitong pangyayari po sa Bulkang Mayon. Yan, opo. Sa ating pong mga kababayan, ang ating pong paalala muli, una-una tayo po ay sumunod sa abiso po ng ating pong pamahalaan na tayo po ay lumikas. Huwag na pong matigas po ang ulo. Pangalawa po, ihanda po natin ang ating pong mga go bag. At pangatlo, huwag po natin kalilimutan na magsuot po ng face mask. At pang-apat, huwag po muna tayong babalik hanggat hindi po inaabiso ng gobyerno na ligtas na pong bumalik sa ating pong mga lugar. Naku, ayan.